dalawang kasama ni Kuya Carpenter para mag balik nitong tent kasi masyadong mabigat at malaki siya. Ready na yung tent, ayusin na lang yung sa taas. Kapix na yan. Si tatay naman ay ito yung ginagawa niya, itong pagpoporma ng gagawing hagdan. Tatlong araw na nga po ng paggawa dito sa project, ang project sa bahay, sa harap ng bahay ni Gwen. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Gwen at tatlong araw na po ng trabaho dito sa pagpapatuloy paggawa sa bagong project sa harap ng bahay ni Gwen. At kanina po sila mga Gwen at tatlong araw na po ng paggawa dito sa project, bagong project sa bahay, sa harap ng bahay ni Gwen. At kanina ay naputol yung introduction ko dahil nalobat. Kaya muna ng palit ng battery at hindi ko na nga nakuhanan yung pagbalik ng trapal sa taas, yung tent na at kunin ko muna ng clip itong nagtatrabaho dito, sila Kuya Carpenter. Yan si tatay nag-layout na ng bidan at sila Kuya Carpenter at yung ibang kasama niya ay nasa taas. Dior, ang asong parang unggoy, at si Susi, ang maarting aso. Ayan. At tayo na sila ng di alas makukompleto na. Dito siya. Tapos ka, kaunan mo na sa pamporma sa ato at silikod mo na yung hindi ka marang magulat mga tumika. Sukaway! Sa pamporma, silikod mo na natin na ro. Ano hindi ka magulat na tapaka kami tumika. Ayan po. At balik na ako dun sa taas kasi hindi ko pa yun naitatali. Yun ang kukunan natin. Yan nga po, pabalik na ako dito sa boulevard. At kanina ay tinulungan ako nung dalawang kasama ni Kuya Carpenter para mag balik nitong tent kasi masyadong mabigat at malaki siya. Kaya tatlo po kaming gumawa dito, kaya lang hindi ko nakahanantay na kasi lobat nga tong GoPro at inuna muna namin itong paglagay ng tent kasi masyadong mainit dito sa taas. Kaya bago nakapagpalit ng battery ay kabit na namin to. At tinali ko muna ng tig-isa sa gitna, tig-isa sa gitna para habang nagtatali ako palibot ay baka biglang humangin ay tuklapin to. Kaya yun naman ang ginawa ko, tinali ko ng 4 sa gitna, tig-isa para hindi lipad. Kung sakaling biglang humangin ay hindi masasayang ang paglagay namin kasi bubuhatin lang naman to kung sakaling hangin ng malakas.
Gwen at habang gumagawa po sila Kuya Carpenter kanina sa taas ng mga poste, ay si tatay naman ay ito yung ginagawa niya. Itong pagpoporma ng gagawing hagdan. Ayan. At nangangailangan siya ng hollow blocks. Baka mamaya bibila ko. Pangporma dito sa hagdan. Hollow blocks. Ito yung first step. Kasi dito dito yung papasok. Tapos yan. First step. Tapos dun na. Hagdan. Pataas. Yan po. At yan. Magabang nilang mamaya mag-win yung kasunod na video clip. Patuloy na trabaho dito sa bagong project sa harap ng bahay ni Gwen. Ready na yung tent. Ayusin na lang yung sa taas. Kapix na yan. Hirap pa na yung hangin dyan. Yung isa na lang siguro, ewan ko lang, baka bukas ikabit. Ang importante itong color blue ay naikabit na kasi magluluto dyan sa taas. Kailangan may bubong pag umulan para may protection tayo. Yan po. A few moments later. The next day. Gwen, it's Sunday at luluto ako ng ulam namin. Sinabawang buto-buto ng karne. Ayan. Kasi hindi pa rin magaling yung ubot sipon ko. Kaya mas mainam na isabaw ang ulam.
At pagkataas namin kumain ay lalaba. Ang isang linggong nilabahin. Yan. Luto ako habang ate mama ay may pangarap siyang bumalik sa dating katawan. Dating katawan mo dalaga pa siya kaya pag ganyan siya. Ayan, ba't malapit nang maluto. Medyo hindi na matigas yung karne. Yan. Siling haba. Pampalis ng langsa. At pampasarap ng amoy. Yan ang papel ng sili. Dito sinigang lagyan natin okra tawag pero pagulong dito sa amin. Tapos yung pechay. Ang nabiling putukan. Kaya ito na lang yung ito ako dun sa nabili ko. Nabungkukan ngayon, kamote lang. Hindi masarap na. Ayan nga po, luto na yung sinigang na buto-buto. Ito yung dadalhin ko dun sa kabila, pinakulang. Additional silang ulam, yung sabaw. At yung tira, syempre, sa amin, meron pa naman, marami pa yan. Pumunta ako dun kasi kukunin ko yung mga labahin.